Malakpakan, Governor Dr. Helen Tan. Sige po, naupo na po kayo. Sorry? Good morning! Parang ang babait niyo. Mabilis lang po akong babate. In the interest of time, gusto ko pong ibigay sa ating bisita yung oras. Kasi lagi naman tayo nakikita-kita. But let me greet all our visitors here. Of course, ang ating katuwang sa paglilingkod from the DILG, Provincial Director Adi. Palakpakan po natin, Judy Adi. Ganun din sa lahat po ng officers ng Councilors League, sa pangalan po ng ating Pangulo, Bucalola Eduardo. Magiging regular board member na siya sa amin, sa 4th District. Ang lahat nakita ko ng mga vice mayors na nandito, palakpakan naman natin. Ating mga vice mayors, very supporting sa ating mga councilors, at syempre sa lahat ng ating mga councilors. So, I think today, meron kayong recognition sa mga members ng league. So I would like to congratulate po ang lahat ng mga naglingkod ng matagal and merong exemplar performance sa inyong po mga nasasakupan na bayan-bayan. So gusto ko pong ibigay ang oras na ito para sa ating bisita at I will take this opportunity to introduce dahil kaibigan natin at kasama simula pa nung ako'y nasa Congress at ang ako po ay naging governor, ay malaki ang naitutulong niya sa ating lalawigan. No? Based on the personal experience, hindi dahil regional director nila yung aking kabiyak, but when it comes to legislation also, no? So, hindi naman primarily ang tungkulin ng Kongreso ng Senado ay gumawa ng mga batas na pakikinabangan ng mga Pilipino, no? At ako mismo, nakakapagsabi sa inyo, ito ay working senator talaga. At nakikita nyo naman kung gaano siya ka-independent-minded, yung prinsipyo at ipinaglalaban niya para sa mga Pilipino. Grounded also kasi naging governor eh. Alam niya ang problema na dapat ay tinitingnan ng pansin ng ating mga namumuno, yung problema ng pamayanan. At sa ating lalawigan, siguro mamaya mababanggit niya ang marami doon sa inilalapit natin sa kanya na natugunan niya. No? Kaya siguro nagtataka yung iba bakit talaga in many occasions I always mention her name. Kasi ako mismo ang can attest that kabalikatan ng Quezon Province ang taong ito. No? So sa inyo pong lahat, matalat kayo, pagod pa siya dahil nagsumba. Yung PCL, hindi nagsusumba. Dapat may pasumba din kayo. So, doon sa convention, mga 4,000 na mga kababaihan, kanina pang alas 5, nagsusumba. So, ang ating pong bisita, ang ating kaibigan, kabalikatan ng ating pong lalawigan, palakpakan po natin ang ating Pangulo, naging may solusyon ang anumang problema. Amy Solution, Senator Amy Marcos. Okay. Please lang, maupo po kayo. Sobrang tanda ko na. Talaga super ako ng bayan, manang sa Ilocos, senadora pa. Naku, talaga naman. Dati KD po ako, kabataan barangay, SK Galong,
sangguni ang katandaan, pero huwag na nangyayagpo, diinin masyado. Kaya magandang umaga, tanghali na ba? Ano na ba? Gutom na ba tayo? Maaga pa? Ayan, maraming salamat. Ang aga po namin nagsumba. Grabe, malala, hindi sila prepared, ang mga lola namin. Andyan, nagsumba talaga. Ang minamahal natin, Doktora, Gobernadora Helen Tan, swerte naman ng Quezon. At sinasabi ko na, talaga naman, Doktora na, Gobernadora pa, ang Purpose Ricardo. At dahil sa kanya, pabalik-balik po ako dito. At alam din ninyo, yung RD po natin sa first region, diyan sa Ilocanda, ang bossing namin sa lahat ng infrastructure, ang kanyang Mr. si Manuel Tan. Ang nakandulog po sa atin nun. Palibasa parang kami pinatagyo. 6 na bagyo sunod-sunod. Sila na yung sumasaklolo. Ngayon, nagpapasaklolo na rin ako sa ospital na napakapangit sa amin. At sana maging kasing ganda ng Quezon. At narito rin ang ating PCI President, Angelo Eduardo. Ayan. Naku, katutubong Ilocano pala kayo. Ni DILG Abigail Andres sa kanyang mga manugang. At nandito rin Vice President Nicolas Gobernadora. Ayan. Mga anak mo, nakakaya na to. Kiyala ko si Nanang Agnes. And the other officers and members of the PCI in Quezon, ang ating 4K Party List nominee Irish Montes. Ayan. Talaga naman. At ang coordinator ko, John Carlo Villasin, ang ating SK na kasigasigat na husay. Ang lahat ng ating mga participants, tuwan-tuwa po ako sa inyo na nakapiling sa araw na ito. Alam po ninyo, nag-birthday ako ng November, kaso nga lang, hindi talaga nagko-cooperate ang ating klima. Madrama ang weather sa Quezon, ang panahon dito. Ganun pa man, mabuti naman, magka-ender, Merry Christmas muna sa inyong lahat. At congratulations! Napakadami ninyong local legislative awards. Talaga naman, taong-taong ginagawa natin yan, pinagdiriyan, at napakaganda ng year-end assessment ng Quezon. Baguhin natin ang kasaysayan, baguhin natin at laging sinasabi na hopefully ang Quezon sa pinakamalaking region ng buong kapulungan. Region 4A, malampasan na ang NCR, andyan ang malalaki at maunlad na mga lalawigan katulad ng Cavite, andyan ang Rizal, Laguna. Pagkatapos na sasabihin ang Quezon, nakukulala, ayaw nang nainig yun. Itaas natin ang antas ng pamumuhay sa Quezon. Baguhin natin ang kasaysayan. Sigilan mo yan, at yun nga, sinasabi sa akin, kapag nandito parate, una mga kaibigan, maliban ko, nakikita ko ang pagbabago. Kaya talagang sulit na sulit, anumang kusong piso ang maibigay sa Quezon, manang-mana at kitang-kita ang pagbabago. Ang laki talaga ng diferensya na nakikita natin. Kaya nandito ako, kapag may AX, bigay na. Kapag may educational assistance sa Southern Luzon, go! Tapos, eto nga, nakalusot yung konting tulong sa ating district hospital ng Bokbok Peninsula. Go! Ayan. Kagabi, medical scholarship, full scholarship sa isang Quezon ng kabataang Quezonian para hindi naman tayo kulang na kulang sa doktor. Ayan. So, kung anong maitutulong, gawin po natin para makaahon tayo. Pati yung mga kokolete na yan, pinukulit ko silang lahat. Itamigay na sa Yugan dito sa Quezon. At ang tagal-tagal, dekada-dekada ng inintay. Mahiya na po tayo. Kaya eto nga, andito po tayo. At kasama niyan, baguhin na rin ninyo ang ating kasaysayan ng pagkatalo ng Marcos sa Quezon. Kaya sumihingi na rin ako ng tulong-tulong nyo na sana kapit-bisig po tayo. Alam natin na marami sa inyo, lahat kayo malamang ay tatakbo. Yung iba, konsehal pa rin. Alam ko naman yan. Yung iba naman, mas mataas pang tungkulin. Kaya siguro, ang tanong,
paano ba manalo ng eleksyon? Alam ko, magagaling na kayo dyan, memorize na niyan. Subalit sa hinaba-haba, sa ilang dekada ko na tumatakbo, tumutulong sa kampanya ng ama ko, sa kampanya ng kapatid ko, nanay ko, lahat na, abay, may konting napulot na rin na kaalaman. Unang-una, alamin natin na ang eleksyon, numero lang. Kaya, munat sa poll, dapat maliwanag sa utak natin sa pagpaplano ng kampanya, ano ba ang nilimiting numero ng boto? Kasi bumabagsak lang sa numero lahat yan. Huwag natin kalimutan kung maliliit na barangay, malalaking barangay, alamin natin kung minsan yung maliliit, magagaling din ang boto. Ayan, solid. Kaya, ayos din yan. Alamin din natin ang teknolohiya at yung mga survey. Dahil kung minsan nakakalimutan natin na kinakailangan pala gamitin ang survey, ang mga datos, lahat yan importante. Kung sino ang magaling sa iba't ibang social media at nakakabilang sa TikTok, sa Facebook, ako, ang teknolohiya malaking bagay. Aminin natin sa ayaw at gusto natin na bago na ang kampanya ngayon. Ayan, kaya idamay na natin yan. Ikalawa, siyempre, babalhin mo yung pagkatao mo sa pangangampanya. Ang ibig ko sabihin, yung sarili mong kwento, yung kwento mo sa buhay, ikwento mo sa kanila, pagkat ang tao, hindi naman tayo na kikilig kung policy, kung batas, yung sasabihin ka, mamayapan. Mas naigit pa, ikwento mo na lang yung buhay mo na kahit pa paano akma sa pangangailangan nila. Isa pa rin na yun, ika nga, sinasalamin mo ang kailangan, kinakailangan. At kung gano'n, maka-identify sila sa inyo at talagang mamahalin na yung maigi. Tapos, ang akin na papansin, kahit pa nakailang beses na yung takbuhan, ayan, sa eleksyon, kahit sanay na sanay ka, binasang-binasa ka na. Ang totoo, kinakailangan mo ng mga kasamahan. Talaga naman team. Isang team ang kampanya. Hindi lang isang rockstar o superhero. Bindang-bindang kandidato. Dala mo dapat yung buong team mo. Kailangan yun eh. Yung mga sa ground work. Ayan, yung mga porte yun. Magagaling yan. Talagang pinakatok, taatat, bahay-bahay. Talagang pinto-pinto. Kaya, kailangan natin ng teamwork. May magaling sa media. May magaling sa may malapit sa simbahan. Alam na natin yun. Kailangan isang team at hindi lang isang leader na sinasabi ko ng gagawin. Kailangan talaga consultative. Ako nga halata ko, medyo nalalaos na. Kasi pag may edad ka na, iba na yung tinatawag at yung kaisipan ng millennial. Naku, ano ba yung millennial? Iba yung palaisipan. Yung Gen Z pa pala, mas bata pa sa millennial. Ako, naalala na, paano ba to? Paano ba kinakausap yung mga yan? Meron ng Gen Alpha. Ako, buti na yun, hindi pa bumuboto yan at hindi mo natin maintindihan. Kaya kailangan isang tropa kayo para manalo, may matanda, may bata. Ano yung pangangailangan para medyo gets mo. At saka, dapat lagi tayong collaborative, nakikinig, may feedback na kamisyon. Minsan, gusto nila yung pakinggan yung mga slogan mo. Minsan, naku, ninaloko-loko yung mga slogan mo. Akala mo, patok na patok. Hindi naman pala okay yun. Kaya, kailangan talaga naman makikinig ka, collaborative ka. At syempre, higit sa lahat, kinakailangan talaga na may leadership quality ka. Meron kang pangarap na binigyan ka, may vision ka para sa hinaharap. Yun talaga ang kailangan natin. So alam na ninyo lahat yun. Alam ko naman, alam ninyo yun. At inaasahan ko ng lahat na nasa mesang ko, lahat na iba't ibang mesa sa buong kwarto, lahat tayo mananalo ng bonggang-bongga sa 2025. Ayan, share ko po yan ang aking Christmas wish. At yung ating tinatrabaho, iba-ibang tinatrabaho, yung matagal na mga batas, naipasa na. Napalitaan siguro ninyo yun sa barangay. Naku po, nagdedebate na po kami sa barangay na 6 na taon na ang kanilang termino.
Tapos nagtinungan ng mga kansehal. Kung yung barangay, 6 na taon, dapat kami rin, sana all. Tama ba? Sana all. Sabi ko nga, hindi kaya ng powers ko yung sana all. Nasa saligang batas, nasa konstitusyon, ang termino natin, hindi namin mapaltan. Yung sa barangay lang, ang kakayanin ko, kasi nandun, in accordance with law. Di paltan yung batas. Yun ang akin. Subalit, ang sabi ko nga, kung maganda naman ang showing ng mga barangay, magkabi na natin yung konstitusyon. Wala naman may gusto ng 3 taon. Diba? Yun ang ating gagawin. Yung isa pa, matagal na natin issue yung GSIS. Naku, bakit hindi covered ang PCL? Hindi ko rin ang inindihan. Dahil yung elected official, siya pa yung nahuhuli. Samantalang yung ordinaryong empleyado sa mga munisipyo, may GSIS. Pero hindi naman sakot ang elected official na 9 years lamang, limitasyon nila 15 years, dapat voluntary contribution. O di kaya iba ang patakaran kapag elected. Marami tayong pag-uusapan, pati yung hatian ng BIS, yung Mandanas Ruling, yung LPA. Bakit lumiliit yung portion na binibigay sa ating local governments? Galing po ako sa lokal, hindi ako galing sa kung saan-saan, sa Congress, kundi ang galing ako bilang gobernador. Kaya alam ko, nung pinursige namin yung Mandanas Ruling, inakala ko, buong aala namin na madadagdagan ang tondo ating kapatid sa national. Hindi nga natin yun ang masaklat. Kaya ipaglaban natin na buong po yung Mandanas Ruling, walang deduction, walang dagdag na trabaho katulad ng agrikultura at ng health. Talagang buong ibigay sa lokal. Marami pa tayong trabaho talaga, pero alam ko naman na Pasko na at alam ko marami kayong regalo mula sa ating gobernadora. Subalit, baka naman sabihin ninyo na napaka-Ilocana ko, kaya't nagdala na rin ako ng pamraffle. So, eto, palibasa nga, mga kandidato naman tayo lahat, ang maswerteng numero sa pamilya ko, sa tatay ko pa, ay yung numero 7. Kaya nagdala po ako ng 7,000, 7,000, 7,000 para 777. Bahala na kung matano yung bola nito. Nagdala rin po ako ng isang prize. Ito ay isa namang trip to Bangkok para sa 2. Kasama na po rito ang plane ticket hotel. Si Bob na lang ang pangalan sa pocket money. Andyan na yung ticket, yung hotel, at pati yung mga tour. So, ang plato na po yan. Sa inyong lahat, Merry Christmas, PCA Quezon! Maraming salamat sa inyong mag-agaya. At pagpalain tayo sa 2025, manalo lahat. Thank you! Senator Marcos! May problema! Once again, pag may problema, bigyan po natin ng palakpakan Senator Ivy Marcos. At iniibitan po natin dito sa baba. At bago po magpapapagsin ang ating